Alam niyo sa totoo lang, it's very alarming yung mga recent na pangyayari at particular, isa dito sa particular na alarming, yung recent na yung surge of the insurgencies. Panoorin muna natin itong mga clips ng mga balita and then after that, comment tayo about it. Sir, hingi lang po kami ng komento dahil yun nga po, may mga bumabatikos sa naging encounter dito po sa Negros Occidental saying na may mga civilian po talaga na nadamay dito po sa encounter noong April 19. We categorically deny yung mga allegations nila ngayon kasi based na rin sa mga documents na nakuha natin, yung mga baril at doon sa first-hand testimonies ng ating mga sundalo, talagang itong mga yung 19 na namatay na ito ay indeed members of the CPP-NPA at may mga hawak na baril, may mga bala, baril, bandoliers na nakipagbarilan sa ating mga sundalo. Opo, sorry sir, clarify ko lang. Yung 19 ay confirmed members po ng CPP-NPA? Yes, they are all members of the CPP-NPA na nandoon sa mismong encounter site at nakipagbarilan sa ating mga sundalo. Opo. Okay, next. Humihingi ng hustisya ang ilang grupo para sa 19 na nasawi sa nangyaring engkwentro sa Toboso, Negros Occidental. Ang militar handa raw humarap sa gagawing investigasyon ng Commission on Human Rights. Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Alexis Ebue. Nangalampag ang grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan sa gate mismo ng tanggapan ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa Quezon City. Ang protesta nila, hustisya para sa 19 na nasawi sa naging military operations sa Toboso, Negros Occidental. Kabilang sa namatay, ang UP Diliman University Student Council na si Alyssa Alano at ang mamamahayag na si RJ Nicole Ledesma. Hindi raw ito engkwentro kundi masaker. Una na rin nagkaroon ng prayer vigil sa UP Diliman University kahapon. Isa sa dumalo ang alumna actress host at komedyanteng si Tuesday Vargas. Ayoko nang maging tahimik, tapos na yon. Hihintayin pa ba natin na maraming alisa ang mamatay? Nakaw, nagmumukhang ano na talaga Nangangamoy, Ngunit ang manatiling tahimik nangangamoy rebelde to. ngayon habang napakalalim ng problema. Pag hindi ka nagsalita, bahagi ka na ng problema. Okay. Nang iginiit ng Philippine Army na puro rebelde ang napatay nila sa umunay engkwentro kabilang na sina Alano at Ledesma. Sinigundahan din ito ni AFP Chief Romeo Bronner Jr. Git pa niya, armado si Alano nang makaharap ang mga militar. Inosenteng estudyante, hindi. No? If she is innocent and she has no intentions of joining the armed group, then bakit nung nakita siya, naka-rig siya, combat rig, no? Yung vest, kung saan may mga, nandito yung mga magazines. She was armed. She was fighting. Kitang-kita ng mga sundalo na. Okay. Sunod-sunod na putok ng baril ang mga residente ng Toboso, Negros Oriental nitong linggo mula yan sa engkwentro ng 79th Infantry Battalion ng Philippine Army at mga miyembro umano ng New People's Army. 8 beses na nagkasagupaan ang militar at mga rebelde sa loob ng 1 oras. 19 na miyembro umano ng NPA ang napatay. Kabilang sa mga nasawi ang itinuturong leader ng grupo na si Alias Dong na sangkot din umano sa pangingikil at pagpatay. Si Alias Dong, siya yung identified natin na yung kumbaga tumatayo na front secretary nung dismantled na Negros North Front. Isang sundalo rin ang sugatan matapos ang bakbakan at patuloy pang nagpapagaling sa ospital. Mahigit 500 residente naman ang kinailangang ilikas mula sa lugar. Ayon sa Philippine Army, nag-ugat ang operasyon sa paghingi ng mga residente ng tulong matapos makitang naglalagi na roon ang armadong grupo. Yung mismong mga community doon, sila yung nagsabi yung presence ng mga armado na yun. Oh, take note mismong community ang humingi ng tulong. Kaya nag-conduct ng security operations yung tropa ng 79th Infantry Division. UP Diliman para sa kanila sa Alano, nanawagan ng hustisya ang Student Council ng UP Diliman para sa kanilang kasamahang si Alyssa Alano na namatay sa anilay panunupil ng militar. Pero sabi ng Philippine Army,
miyembro ng NPA ang napatay na estudyante. Based doon sa testaments and based doon sa result ng encounter, doon siya mismo sa encounter site, kasama yung mga kasama niya rin na namatay, may mga hawak na baril. Si Defense Secretary Gilberto Teodoro kinwestiyon kung bakit nasa lugar ng engkwentro ang isang estudyante. Bakit kasama ng NPA? Oh, yun ang dapat itanong sa kanila. Dapat nga eh. At kung nandun yung estudyante, hindi man combatant, obstruction of justice or aiding and abetting yun. Ring writer at editor sa Paghimutad Negros, mariin namang pinabulaanan ng Philippine Army ang mga paratang na may kalabisan sa nangyaring operasyon. Sinunod ng Philippine Army ang rules of Okay. Next, maaray na yung human rights. AFP ang investigasyon kaugnay sa Negros Clash kung saan 19 ang nasawi. Pero bukod sa kanila, dapat din daw imbestigahan ang NPA. Narito ang Agenda Weekend Report ni Francis Folvix. Iniimbestigahan na ng Commission on Human Rights Negros yan na. Island ang nangyari sa Toboso Negros Occidental na sinasabing Ayan na, pinapasok na ng human rights. pumatay sa 19 katao, kabilang ang isang UP Diliman student leader. Giit ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., bukas daw dito ang sandatahang lakas. Pero dapat din daw silipin ng CHR ang New People's Army na pumapatay ng inosenteng sibilyan. Dagdag ni Browner, legit ang operasyon ng militar. Una nang kinundina ng mga estudyante ng UP Diliman ang pagkakadamay ni Alisa Alano na isa umanong University Student Council Education and Research Counselor. Para sa kanila, biktima ng red tagging at state violence si Alano. Kinundina rin ng Bayan USA ang AFP sa pagkamatay ng human rights activist na si Laili Prejoles ng California. Hiling nila ang hustisya para kina Laili at 18 iba pa. Nitong Biyernes, sumugod ang ilang militanteng grupo sa AFP headquarters sa Camp Aguinaldo para kondinahin ang tinagurian nilang Toboso Massacre sa Negros Occidental. Kabilang dito ang mga grupong Bayan, Karapatan, Amihan, Anak Pawis at Gabriela. Anak pa, Una- Gabriela. Okay. So, ano ba yung pinupunto natin dito, no? Hindi ako naniniwala na hindi mga rebelde yung mga yan. Gaya ng tanong ni Gibo, ngayon lang siya nagkatama sa utak, na bakit siya nandun? Bakit sila nandun? Maalala ninyo yung nangyari kay Chantal? Bakit siya nasa bundok? Kung sinasabi nila na ito ay research lang, di ba pag research ka, documented yan, may footage ka, ito, kumbaga, vlogger ka na din sa panahon ngayon, mga vlogger na ngayon eh. So, most likely, meron ka talaga dala-dalang video na ito, ina-account mo. Kumbaga, meron kang mga day-to-day footages na, ito, papunta na tayo sa ganito. Ito po ay coordinated with the NPA. Parang ganun, nakipag-coordinate ka. Kagaya nila Tatay Digong. Di ba, umakyat sila ng bundok. Si Robin Padilla, mga yan, umaakyat yan sila. Mismong umakyat, like for example, Abu Sayyaf, umakyat yan sila. Hindi po pwede na basta-basta ka pupunta doon kasi tutugisin, papatayin ka ng mga rebelde pag pupunta ka doon na basta-basta lang. So, most likely, kung ikaw ay researcher, pupunta ka doon at ikaw ay tawag nito, makipag-coordinate sa kanila, pupunta ako dito, isa akong journalist, isa akong researcher, ganun. Pero yung pupunta ka lang doon na sasabihin mo researcher ka, tapos nadamay ka, very unlikely yun. Ganito kasing mga tao, ganyan mga armadong mga rebelde ang pupuntahan mo doon, hindi po basta-basta yan. But that's the reality, ayan po sila. And then, meron tayong na-encounter dito na ito po ang pangalan niya is Noel Legaspi. Nagba-vlog din siya sa kanyang Facebook. Pwede nyo pong bisitahin at tignan nyo yung kanyang mga vlog. Siya po ay kagaya nila ka Eric Celis na former rebel. Ito, 20 years, sabi niya, 20 years And siya mismo, dahil siya po ay
Baga tumuko sa gobyerno, bumalik sa gobyerno nung panahon ni PRRD. At alam niya ang kalakaran diyan. Siya mismo nagsasabi na ito yung mga totoong pangyayari diyan. Siya mismo naniniwala na mga rebelde yung na-encounter nila diyan. Pakinggan natin ang bahagya. Or maaaring researcher ka lang na pumasok doon para sa kaalaman ng lahat. Regardless sa kung ano yung status mo sa loob ng NPA kapag nandun ka. No? Maaaring revolutionary integri ka, maaaring exposurist ka lang, or maaaring researcher ka lang na pumasok doon, or maaaring journalist ka lang na pumasok doon, na maaaring kaalyado ng CPP-NPA, or kaya yung mga kadre ng partido na kumikilos sa urban, at the same time journalist, no? Pasok or researcher. Oh, kaya naman pala welcome pala sila doon. Researcher, journalist, kasama pala sa kasapi, kumbaga sa isang institution, di ba? Oh, may vlogger ka, may journalist ka, may reporter, may field reporter. Ayan, kumbaga may mga katungkulan din pala. Ang nangyayari kasi sa loob pag nandun ka na, ang ginagawa ng NPA ay magbibigay ng basic military orientation. No? Sa lahat ng pumapasok, lalo na sa mga personalidad na mag-stay ng relatively matagal-tagal na panahon, no? Isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan. So, ganun yun. Diba tugma? 2 months? 2 months nagstay si Alisa? Merong tinatawag na basic military orientation na ibinibigay yung NPA. No? Ulitin ko, researcher ka man, gusto mong mag-research pero nasa loob ka ng unit ng NPA, journalist ka pero kadre ka nila ng partido, no? Kadre ka ng partido na kumikilos sa urban, pumasok ka sa NPA para mag-interview at kung titigil ka hanggang 1 linggo doon, bibigyan ka ng basic military orientation. So bakit kailangan yon? Kasi anticipated ng NPA na baka magkaroon na ng encounter, no, with the government troops. So at least yung basic military orientation na yon ay alam ng kung sino bang pumasok sa kanila. Ulitin ko, At saka pwede nilang ibalandra yun. Ano kami, researcher kami, journalist kami. Pwede nilang ibalandra yun. tan ka man unan kung Kagaya yung ginagawa nila ngayon na nagrarally sila. civilian ka man o regular na NPA. Ngayon pag sinabing mayroong basic military orientation, ano yung pinag-uusapan doon? Maraming pinag-uusapan. Kung kaya niyong i-research, parang nasa gallery yata yan ng PRWC, no? Yung website ng CPP-NPA. Tingnan ninyo yung basic military orientation kung ano. Ngayon, may mga impormasyon na galing mismo doon sa mga nahuling 5 no, na personalidad ng NPA doon sa enkwentro sa Tuboso, no, a day after ng encounter. May impormasyon na yung isa doon na kadre ay nagsabi ng status ni Alisa Alano at saka yung 2 estudyante pa ng UP, no? Sila ay nag-undergo ng tour of duty, no? Kaya yung stay nila sa loob ng NPA ay umabot na ng mahigit 2 buwan. At saka yung 2 foreigner, American citizens, no? Mahigit 1 buwan na. So ang tanong, yung mga yun, wala ba yung basic military orientation ng NPA? I don't think so. At kasama sa orientation na kapag karoon ng defensive action, no? At kung kaya nilang humawak ng armas para makipagbarilan to protect themselves, to be killed, no? Gagawin nila yung paghawak ng baril at makikipagbarilan. So ang tanong, sa actual na encounter, nakipagbarilan ba sila? Of course, hindi natin masasagot yan kasi wala tayo doon. Sino yung nandun? Siyempre, yung mga sundalong engaged sa encounter at saka yung mga NPA. Ang sabi ko nga, mayroon pang 5 NPA or 4 na NPA na nakasurvive doon at nahuli ng mga pulis. At gaya ng nabanggit ko, yung isa doon nagkwento
na yun yung status nila Eliza. And even RJ, no? So yun, ang daming kwento, ang daming sinasabi yung iba, pero sa totoo, wala namang kaalam-alam sa kung ano ang internal na mga usapin sa CPP. No? Basta lang sumakay sa issue, at saka yung iba sa totoo, hindi naman usapin ng prinsipyo na no? Yung iba, sumakay na lang, viral. No? Viral kasi yung issue, sumakay. Kung yung iba, pera-pera na lang. No? At saka yung mga nasa white area naman, normal yan na talagang magpapropaganda, no? Kasi babawi at babawi sila kasi talo nga sila militarily. 19 yung patay sa kanila. Propaganda. Ngayon, paano nila bawiin yung talo na yun? May doktrina sa loob ng CPP, NPA, DF na kahit talo ka sa usaping militar, pero kung panalo ka naman sa politika, okay na yun. So ngayon, dito sila bumabawi sa usaping politika and particularly sa usaping propaganda. Intindihan nyo na? So yun po. Nice explanation. Ayan pa, siya din ito. Pumunta siya mismo doon sa site. Tingnan nyo. Gandang hapon. Dito na kami ngayon sa kampo ng NPA dito sa isang medyo interior na bahagi ng sitio Tinugbawan ng Barangay Salamangka, Tuboso, Negros Occidental. Ito yung kampo nila. Ito actually, ayan, nakaupo ako dun sa isang tawag namin sa Kilusan ng Tarima. Ayan. Ayon sa aming mga pagtatanong-tanong sa mga tao na nandito at doon sa mga kalapit sitio, dito unang nangyari yung encounter noong April 19 ng mga more or less 4 o'clock ng umaga. So bilang dating NPA, nung tiningnan namin itong kampo na to, inisa-isa ko rin tiningnan yung kanilang nilalagyan ng duyan. Yung tawag namin posting sa Kilusan ay ang counting ko na talaga ay nasa mahigit 20. So yun, nakaupo lang ako dito kasi na-miss ko rin umupo sa tarima ng NPA So ayan. Dati kasing NPA yan eh. So tingnan ninyo, ang katotohanan kasi yan, binibiktima nila yung mga community. Kasabay nito, nagsagawa rin ng panayam ang delegasyon sa mga pamilya ng mga sibilyang pinaslang ng NPA mula noong nakaraang taon hanggang sa kasalukuyan. April 25, nagtungo ang team sa Barangay Salamangka upang mag-interview ng Sibilyang pinatay na mga rebelde. mga residente ng Sitio Sinugmawan at Sitio Clarinding, mga komunidad na direktang naapektuhan ng naganap na engkwentro sa pagitan ng NPA at AFP. Bukod sa mga panayam, binisita rin ng delegasyon ang 2 encounter sites sa nasabing barangay. Apektado yung mga mamamayan dyan. At syempre, pagdating sa media, ang messaging nila, patay ang 19 na miyembro umano ng New People's Army sa engkwentro sa Tuboso, Negros Occidental. 500 residente sa lugar ang lumikas. Isinailalim sila sa debriefing at psychological first aid. Isang sundalo ang sugatan sa engkwentro ng pakikiramay ang Philippine Army sa pamilya ng mga nasawi. Hindi raw kanais-nais na ang mga nasawi ay naging biktima ng anilay kasinungalingan. Paglilinaw ng militar, tumugon lang sila sa panawagan ng mga tao para sa proteksyon. Ayon naman sa Apolinario Gatmaitan Command ng NPA, isang exaggeration ang istorya ng militar. Kakaunti lang daw sa 19 na nasawi ang rebelde. At paraan nila ipakitang rebelde ang lahat ng namatay, nagpresenta raw ang militar ng 19 ding armas na umano'y na-recover sa lugar. tingnan ninyo. Ganyan. Ganyan yung mga kawawa din yung mga sundalo, mga pulis. Kasi, mga ganyan, makikita natin in actual. Ito, lalo na to, tingnan nyo. Ito yung actual. Rumiresback sila ng putok eh. Ang tanong nga dyan eh, kung talaga sila
bakit hindi sila mag-video rin ng footage nila on their side? Nasabi nila, "O 'to wala kaming armas." Yung bang gano'n para patunayan nila. Nahulog na! Nahulog na! Pagtok mo, kami yung sama tabi ko na! Magkakla na! Ayaw po! Kasi! Wala sa mga to! Nagdiretso ka! Nagdiretso sa palayan! Nagparbilyante punti kayo, Junay ka! Nagdati dyan eh! Ayan tiyo! Galing mo na ka! Galing tiyo! Nalinyari niya! Galing mo! Ha? Oh, isiktir na. Tawag Alpa. Nanasala sa Niyugan. Itawag sa Alpa sa din nasa Niyugan sila. Para nakita rin nila yan. Pawas-wasan din. Sabay palayan. Oh, sabay palayan. Nariyan marami. Oh, dagdag. Dami na doon. Oh. Okay. Bila. Kanap. Wala siya ito makasala. Bira. Ay, bira lang. Bira lang. Ha? Bira. Saan ba di? Zen. Oh. Ceasefire muna. Ceasefire. Oh. Yan. Wala. Oh. Sandali. Wala pang tumaya tayo. Oh. Diyan natin na muskor ka no. Diyan natin na muskor ka ako. Oh, pero ito. Nandun gumagapa. Dumiritso pa. Oh. Wala. Atlas kayo lalaki. Aguray, masinitso. Sa pulit pa rin lang. Wala na ba tayo ibang masinggan? Napantagin di balbalay. Itawag sa Alpa nga, birahan nila ka ba sa ano yan? O, napigat yung magasin. Marami. Bala na. Si Neri Colmenares po, hindi pa siya congressman, ay na-meet ko na siya sa Iloilo City 2001 April. Kasama ko sa Torcampo at si Teddy Casino. Hindi po yun meeting ng Bayan Muna lang. Meeting yun ng Regional Urban Party Committee para pag-usapan ang pag-prepare para sa Bayan Muna. The first na pagsali sa eleksyon. Alam ko ang lugar, saan, ang training center, 3 sila. Ang pinag-uusapan at ang meeting mga underground personalities at mga open personalities ng bagong alyansang Makabayan. Because the chapter converted... Can you provide the details now? Sir? Can you provide the W's? Yes, sir. W's now, right now? Yes, sir. Kasi you're making a serious allegation. Yes, very serious, sir. Nag-provide siya ng mga ebidensya. When, where? Yeah. O sige. It's in middle of April, sir, before the Earth Day celebration. I cannot forget that time. Si Neri Colmenares ay speaker. Of what year? 2001. Si Neri Colmenares ay speaker, lecturer tungkol sa propaganda operation sa pagbubuo ng alliance. Where? Iloilo City, sir. Diyan pa si Teddy Casino. Where? In Iloilo City. Alam ko, sir, itatanggi na may-ari na ito. Hindi siya kasi involved. Don't assume that. Where in Iloilo City? In Arevalo, sir. Arevalo, Daroca Training Center. Alam mo, these are details of the truth. Yes. That will test your credibility. Yes, sir. Sumablay ka rito, bagsak yung credibility mo. Yes, sir. Tumama ka, bombo yung credibility mo. Yes, sir. Kumpletuhin mo yung 5 W's. Yeah. Sige, sir. Daroca Training Center, Iloilo City, Arevalo, is the favorite venue for underground gatherings because ang venue na ito ay tago at magandang venue. Neri Colmenares was there, Saturo Campo and Teddy Casino. And they were there Andun sila. to meet the representative of CPP Regional Urban Party Committee in preparation for the electoral campaign design kung saan ang mga chapters ng bagong alyansang Makabayan at mga organisasyon nito ay itatransform ayon sa dokumento at directive ng CPP na i-transform to become chapters for the electoral machinery. Galing. So that meeting is not Bayan Muna meeting. It's a meeting of the Regional Urban Party Committee. Baka deliberately Sabat ka ng sabat laksang. Kala mo naman kung totoo ka nakikipaglaban. Noon Pero ngayon, sablay na ngayong mga witnesses ni Remulla. Aba,
Believe ka pa rin. delay nyo yung Naniniwala ka. preparation ng video nyo, ha? No, sir. Yung mga credible na witnesses kagaya nito ni Ka Eric, di ba naniniwala ka? Pero yung ngayon, Just go on, prepare it. Sabi ko sa kanya, he should stop the moment the video is ready. Sir, Chair, we will do that. inyo. He should stop the moment the video. O yan, nakapasok ngayon, Congressman. Former Representative Antonio Tinio. O paano nakabalik tong Tinio na to? Just go on, prepare it. Sabi ko sa kanya, he should stop the moment the video is ready. Sir, Chair, we will do that. Sige. Can I proceed, Mr. Chairman, Mr. Senate President? Tinatanong niya sino ang nag-recruit, sino mga nag-recruit niya. So of course, tama yung sagot kanina kasi ang recruitment namin ay organizational process. It's not an individual responsibility alone. But did I meet also Teddy Casino? Aside from the meeting in Maribalo, Iloilo City in 2001, meeting ng Communist Party ng mga kabataan pa kami. Yes, in Boracay. Nandun siya. That was a CGP convention. Ano ba yun? Can I be allowed my time, Mr. Chair? Kanina, hataw siya ng hataw, pinabayaan siya ng chairman. Sinungaling ka eh. Kita mo. Kindly. Sinungaling ka eh. How can you allow this, Mr. Chair? Congressman kasi. How can you allow this, Mr. Chair? Now you know, mga kababayan. Mr. Chairman, can I proceed? You provided the when, the who, the where, yes, yung how. Ito po ay pagtitipon ng mga propaganda officers, community organizers na sa ilalim ng Regional Urban Party Committee ng Communist Party sa Isla ng Panay. At ang representative doon ay si Teddy Casino, si Santoro Campo, at saka si Nery Colmenares. Saan pumasok yung recruitment? Ang recruitment pinag-uusapan doon, hindi lamang tungkol sa underground, kundi pagpapalawak ng alyansa. Ang recruitment, ang binabanggit doon is very clear. Kapag nagkaroon ng eleksyon, ang mass base ay dapat palalawakin natin. At gamitin natin ang eleksyon na ito bilang oportunidad sa tatlong pamamaraan. Pagpapalawak ng mass base, pagpapalawak ng underground, pagpapalawak ng alyansa. So what's wrong with that? Wrong ito, Mr. Chairman, dahil may underground recruitment ito. Ibig sabihin, ang kilusang lihim ng mga open organizations. How would you connect that to the recruitment para sumampa sa bundok para mag-NPA? The recruitment starts with the underground building. Intindihin mo kasi. You cannot be recruited to the NPA, to the Communist Party, if you're not recruited into the underground component of the open organizations. So how many NPA regulars were recruited actually after that meeting? The NPA regulars will be waiting there in the sa ayaw maniwala nila. Bundukan, sa Kanayunan. Ilan yung na-recruit on account of that meeting? Siyempre sir, ang account of that meeting will proceed after ang implementation ng meeting. Tanong ko nga, ilan yung na-recruit? I can give the estimate sir, based on my data, nung panahon na yon, hindi bababa po sa 100 na Nakakaintindi si Lacson. Anyway, better explanation ito. Po, ang nakaupo ngayon dyan, mula 2001 na sumali, hanggang ngayon po, ang nakaupo ngayon dyan, mula 2001 na sumali ang CPP sa party list election, nakakapag-infiltrate sila sa Congress, brother, ng mga umaabot na ng ilang taon, 20 anyos na. 20 years, kaya mag-20 years na sila next year dyan sa Kongreso. At madami ng party list na kanilang na-organize para malinlang at maloko ang mamamayan. At ang gobyerno, una, bayan muna. Pangalawa, nag-anak pawis. Pangatlo, may Gabriela Women's Party. At ngayon ay mayroon ng ACT Teachers at mayroon pang Kabataan Party. Itong pagpatay, pang-aambush, panununog, pagwasak sa mga heavy equipment, mga negosyo na kinukutungan, pinapatay ng mga IP leaders o mga lumad leaders sa Mindanao, mga sibilyan ito, mga pinapatay na mga inosenteng mamamayan at mga pinawasak na mga negosyo. At ang mga recruitment sa minor de edad sa FEU, sa PUP, Senior High School, sa Santo Tomas na tuloy-tuloy na nawawala ang mga kabataan nagpo-full time sa pagiging NPA. Bakit hindi nila kayang i-condemn ito? So, tingnan ninyo, ano po yung pinopoint natin dito? Kasi, nung dumating ang isang PRRD, talagang dismantled itong long years, halos kalahating dekada 50 years nung dumating, 51 years silang naghahari sa Pilipinas nung naging presidente si PRRD. In fact, the initial stage of the presidency ni PRRD, merong usapan even before, even nung campaign pa lang, nag-usap yan si PRRD at saka si
Joma season na sana ay yung resume talaga nila yung bumalik na sila sa gobyerno at nag-oo naman itong si Joma season. In fact, initially sinuportahan din nila yung drug war ni PRRD. So talagang makikita nyo initially ang campaign ni PRRD talaga is makipag-usap actually. Yung totoong pag-uusap kasi may peace talks naman before kay PRRD pero bakit patuloy pa rin sila? Kumbaga may estilo yan eh. May estilo ang rebelde, ang grupo CPP, NPA, NDF. May estilo yan sila na peace talks tayo pero banatan ka namin patalikod. Parang on larger scale example ay yung US at saka Iran, di ba? Prior to the attack to the Iran, may pag-uusap yan si US at saka Iran. Actually, 4 o 5 yung kanilang bilateral meeting. Pero bakit biglang inatake? Yung parang ganun ba ang style? So makikita ninyo dito, ang total, nung naging presidente si Tatay Digong, total niya na napasuko kasi may integrated program yan eh. Balik kayo sa akin, sa gobyerno, tumuko lang kayo at magbabagong buhay kayo. The same thing with the drug war ni Tatay Digong, di ba? Ang daming sumuko. Sobrang dami, as in million ang sumuko kay PRRD. At maraming nag-account na nagbago ang kanilang buhay. So dito, initial pa lang, sa total 2016 to 2022 ay merong 25,000 individuals na sumuko sa ilalim ng Duterte administration. So New People's Army were recovered or surrendered, sabi dito. This total figure includes a mix of regular armed fighters, militia members, and supporters o yung mga sympathizers. Ito, sa data ng AFP at ng NTF-ELCAC na binuhay ni Tatay Digong. So kung titignan natin ang breakdown nito is regular NPA fighters during that time 5,262 sa mga militia ng bayan members. Ito yung mga I think yung mga anak pawis, anak bayan, makabayan block, 3,414 members. Mass supporters yung 7,000 yan. May underground mass organization pa sila which is 2,224. Consolidated total, President Duterte stated in his final 2021 State of the Nation address that more than 17,000 former rebels had surrendered. By the end of his July term, the military total reached over 25,000, which when including all the recovered and supporters and sympathizers. Biruin ninyo 17,000. 17,000 yung rebels talaga yung armed rebels. So ito kasi ang dahilan kung bakit merong dumating ay nabuo na 25,000 na surrenderies accumulated total is yung immediate assistance which is 15,000 for initial pauna pa lang ito, kumbaga pauna pa lang. So syempre ikaw wala ka namang napapala sa bundok, 'di ba? So yung mga nagiging biktima ng recruitment na ito pakikibaka, laban tayo sa gobyerno kasi maraming corruption, maraming abuses. So parang feeling nila wala silang napapala. And because of the reintegration with the government, pag-uusap, localized peace talks. So naintindihan nila finally, abay mali pala itong natin. Buti pa sa gobyerno may napapala tayo. So 15,000 initial. Plus, plus livelihood assistance which is 50,000 para makapag-umpisa ka ng bagong buhay mo. So 50,000 plus 15,000 meron ka ng 65,000. And aside from that, syempre may mga armas ka, 'di ba? Pwede mong yan. Ibalik mo yan, babayaran ka nila ng 12,000 to 210,000 depende kung high powered yung baril mo, di baka 210,000 yan. And then housing and employment. President Duterte also offered to absorb qualified surrenderers into the armed forces of the Philippines and provide housing. By the end of the Duterte administration,
2022, military estimated that remaining active armed NPA force had been reduced to approximately 2,000 fighters. So kumonti talaga sila, as in konting-konti na lang. So ikaw ba naman, bigyan ka ng housing, bigyan ka ng employment, bigyan ka ng pera, sino ba naman ang hindi susuko, 'di ba? But ayan na, but nung dumating na ang Bangag administration, iba na ang nangyari. Ayan, oh, although ito just to give you a background, nung si PRRD nung nanalo siya ng 2016, nakipag-meeting naman ang kawani ng gobyerno sa CPP, NPA, NDF sa Oslo, Norway. The same thing din. Ito kasi 2023, nakipag-meeting din ang Philippine government sa rebelde sa Oslo din kasi doon naman kasi ang kanilang parang central government office eh. So, nakipag-meeting ang Duterte administration sa rebelde sa Oslo. Andun pa nga si Isko as observer. Sabi kasi nila komunista si Isko pero as an observer, marami sila dyan na napadala. Ang problema, hindi sila tumupad sa usaping peace talks. Pagkatapos ng ganyan, marami pang nanununog sila ng simbahan na ayun, casualties sa mga komunidad na pinupuntahan nila. Kumbaga hindi sila tumupad sa usapan. So, anong ginawa ni PRRD? Diba? Pinuksan niya. Bumuo siya ng isang NTF-ELCAC para sila ay puksain. Pero pagdating sa halip na ituloy yung totally dismantled na rebelde nung panahon ni PRRD, ang ginawa ni Marcos Jr., niresume niya yung peace talks. Niresume niya ito. In late 2023, the government of the Republic of the Philippines, GRP, and the National Democratic Front, NDF, kamiting pa nila talaga yung NDF, signed a joint statement in Oslo, Norway, agreeing to resume formal peace negotiation. Okay? Current status, the process is characterized as principled and peaceful resolution of the conflict. Unlike earlier talks that focused on temporary ceasefires, the current framework aims to address deep-rooted socioeconomic and political grievances to end the armed struggle permanently. Ang gandang pakinggan, no? Ang gandang tignan, kumbaga sa framework ng kanilang meeting. Parang ganda nito. Tapusin na, principled yung peaceful resolution, matatapos na yung conflict, ganun. Pero, hindi ganun. The situation says otherwise. Recent leadership change. Ayan. So, next thing natin. Okay? So, tingnan natin yung surrenderies by period, no? 2026. So, unahin natin yung July 2022 nung kakaupo ni Marcos Jr. July 2022 to 23, in the first year of administration, reports noted several hundred surrenders per semester as the guerrilla fronts were dismantled. So, ibig sabihin, nung 2022 at 2023, alam naman natin na nag-take over si Marcos Jr. ng July na. Or June 30 kasi yung last na pagbaba ni PRRD. So, from January 2022 to June 30, 30 administration pa rin yan. Kumbaga, andun pa rin yung yung effect nung kampanya ni PRRD laban sa mga insurgencies. So that means dismantled kumbaga ang guerrilla fronts during that time. So 22 to 23 walang masyadong walang report. Noong 2024 full year po yan ang approximately na individual surrenderers ay 2,087 as of November 28, 2024. 25 naman, 1,798 individuals surrendered. 26, meron 400. January 1 to March 26, may 446 surrendered na So kung titignan natin, i-add natin yan, 2,000,
tapos 1,007, tapos 446. So that's about 2,000, 38, ayan, 38, 38. So 4,300 something, kamo na lang. Ayan, 4,300 ang nag-surrender under Marcos administration from July, from since the start of his administration. Ngayon, i-compare natin kay PRRD. Ayan, i-compare natin kay PRRD nung kapapanalo niya 1,000 plus kaagad. Diba? 1,000 plus kaagad. Initial surrenders following Duterte's inauguration and brief ceasefires, 1,000 kaagad. 2017, 378 plus kasi may peace talks terminated. In Feb, military reports 378 surrenders in northeastern Mindanao alone. Bakit 378 nung 2017? Kasi initially nung 2017, 1,000 plus ang nag-surrender, di ba? So ano yun? Milestone yun kung tutusin kasi 2016 pa lang, ibig sabihin July 2016 to December 2016, that's 1,000 plus na nag-surrender. Ilang buwan lang yon. Oh. Ngayon, kasi may yan may usapan nga na, oy, peace talks tayo, nag-usap si Joma saka si Duterte. Ganito, pinababalik pa nga ni PRRD si Duterte sa Pilipinas eh. Hindi sila tumupad sa usapan. Ang dami nilang engkwentro, ang dami nilang mga pinagpapatay, pinagsusunog na simbahan at mga paaralan at kung ano-ano. Talagang tuloy pa rin, di ba? So, backfighter, kumbaga. So, anong ginawa ni Duterte? Naglunsad siya ng giyera laban sa kanila. Oh, kaya yung peace talks terminated yan ng Feb 2017. So, ang nangyari, kumbaga nag-stop muna yung surrenderies kasi kumbaga ang ginawa ni PRRD is nag-usap pala tayo tapos ginigera nyo kami. So, nagalit si PRRD kaya naglunsad siya. Inilunsad niya yung NTF-ELCAC. So, alam nyo nung nagalit na si PRRD, nagalit siya sa rebel fronts, no? Sa guerrilla fronts. Ang ginawa niya is dahil yung salita niya kasi talagang very powerful eh. Ginawa niya somehow through NTF-ELCAC, reintegration with the government. Ito yung offer namin sa inyo. Ito yung makukuha ninyo, benefits ninyo pag kayo ay sumuko. So sumuko kayo, bumaba kayo, iwanan nyo yung mga na yan. Kung hindi, ganun ba? So nakinig sila kay PRRD. Kumbaga, yung tiwala ba kinuha ni PRRD na bumalik kayo sa gobyerno, mas maigi yun kasi makakapag-umpisa kayo ng matiwasay. Ito yung offer namin, initial 15,000 and then 50,000 and then bibigyan namin kayo ng housing at trabaho. Bibigyan namin kayo ng mga ganun. So, reintegration talaga. So, ang mga rebelde na nandun, na nasa bundok, naisip nila, wala naman ako napapala dito eh. Mga kababihan dyan, ginagahasan nila. Kumbaga, parang offer yan sa kanilang mga commander, mga ganun. Tapos, yung mga kalalakihan, umayos ba yung pangkabuhayan nila? Nabubuhay ba nila yung kanilang mga pamilyang iniwan sa baba? So naisip nila, ito, mas okay ito. Maraming na-convince. The same way na maraming na-convince dun sa drug war ni PRRD na, sumuko na lang ako. Magbagong buhay ako. Maraming sumuko, nag-surrender, inaalay nila ang kanilang buhay sa gobyerno, sa drug war, sa insurgency. Ganon din ang nangyari. Kaya noong 2018, you could see yung surge ng surrenderers, 8,367, 2018 alone, in just 1 year. Kasi nag-launch na ng ECLIP. Ito po yung integration with the government.
included pati yung mga armed regulars, yung mga armado talaga. 2019, PNP 405, focus shifted to dismantling guerrilla kasi alam nyo kasi napuksa na yan. Napuksa na, kumbaga tuloy-tuloy na yung mga surrenders hanggang sa umabot tayo ng 25,000. So 2020 nakita ninyo, ayan, 7,615 at surge attributed to the whole of the nation approach. Yung e-clip, yan, i-explain natin mamaya yung e-clip. 2021, 3,000 plus, you could imagine, no? By November 2021, the cumulative total is, since 2016, reached 20,579. 2022, first quarter, 266. Wala na, ulbos na sila, di ba? So, yun ang ano yan, comparison yan with the Marcos administration. Important distinction in the data, ayan, surrenders versus regular fighters out of 20,579. Ang 5,200 doon ay regular NPA fighters. The remainder consisted of militia members. Yung mga na-recruit, yan, mga mass supporters, 7,600, underground organizations, 2,200. So, neutralization versus surrender. Military figures sometimes use the term neutralize, hindi ibig sabihin pinatay. Kasi yan din yung naging issue sa Senate hearing, yung inaano nila si PRRD sa drug war niya, di ba? Kasi may ginamit doon na neutralize, neutralize. So, automatically ang ibig sabihin doon sa mga ibang mga senado or ng house, neutralize daw ay pinatay. But it is not. It is a combination of, siyempre may napatay, nanlaban, yan, captured and surrendered. Yun po yung ibig sabihin ng neutralized. So in most years, surrenders accounted for 85 to 90%. Ang laki niyan. Kaya nga, ang sinabi natin, ang claim talaga natin yan, I do believe, na talagang, pulbos yung mga rebelde nung time na yan. So, ayan 2018, yung surge ng surrenders ay dahil nga doon sa e-clip, which is the Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Yun yung sinasabi natin na parang package doon sa yung initial payment, tapos yung second payment, tapos yung house mo at saka yung trabaho. So, yun po, yan yung e-clip na yan, na pinaka Ngayon, ano po yung pinopoint natin? Yan, ano po yung, what's your point ba kasi? What's your point? Ito po yung point natin. Ang point kasi natin is, itong encounter with the 19 NPAs, so rebels, totoo po yan. Talagang totoo po yan na sila po ay namundok, estudyante man yan, journalist man yan. Kasi nga, yun naman talaga ang kanilang, yung underground move na papasukin nila ang mga lahat ng aspeto ng gobyerno natin. Papasukin nila yung church, pasukin nila yung simbahan, yung schools, pasukin nila yung political system natin. Kumbaga halos lahat ng sektor papasukin nila para ma-infiltrate para mas madali sa kanila may sa katuparan yung kanilang laban kuno. So with regard to the surge of these incidents ngayon na NPA clash with the militar, ngayon nakita niyo very rampant na ngayon is compared dati. Kasi nga, you would imagine 25,000 na surrenders nung panahon ni PRRD. Kay Marcos Jr., simula nung umupo siya hanggang ngayon, ilan lang yun? 4,000, ilan ba yung compute natin? 4,300 lamang. So, in just 4 years na siya. 4,000 lamang. So, ibig sabihin, yung mga nag-surrender dati, most likely, karamihan sa mga yun, nagsipagbalikan na. Kasi, sino ba naman hindi babalik, di ba? Nakita niyo, ultimo, pagbibigay ng ayuda sa mga nangangailangan,
may mamamatay. Kailangan mong pumila. Pero sa kanila, yung corruption nila, may sistema sila kung paano sila mangurap. May sistema eh. Pero yung pagbibigay ng tulong sa mga tao, walang sistema. Pili-pili, yan, kumbaga ang gulo. May pahirapan pa yung taong bayan. So, sinong hindi babalik? Baka nga yung e-clip na yan, wala nang budget na ibinibigay dyan. Sabi nila, ito, may nakalaan sa GAA for the e-clip para sa reintegration dito sa mga surrenders ng mga rebels, ganon. Pero binubulsa din nila. Nakita nyo naman, pati yung budget ng AFP, babawasan nila ng 10 billion. Yung budget ng para sa flood control, kinukurap nila. Yung budget para sa Department of Education ng panahon ni VP Sara, yung budget ni VP Sara binabawas. Sino ba naman nang hindi babalik, 'di ba? So ibig sabihin niyan, sa panahon ni Marcos Jr., ibinalik niya yung mga rebelde. Dahil marami na ang syempre nakita nila nung panahon ni PRRD, alam mo yung totally na collapse yung NPA, totally na collapse. Sa dami nila, ang lakas nila, halos hindi mo sila magibay. Pero panahon ni PRRD, talagang, alam mo yung halos pag sinabing aktivista ka, kasi ginawa pang ni PRRD, yung terrorist act of 2020, declared na terorista yan sila. Pati yung mga anak bayan, anak pawis, declared na terorista yung mga yan. Pero dahil kay Marcos Jr., nagsipagbalikan yung mga yan, hindi mo na sila pwedeng tawaging terorista. Kahit na meron na tayong Terrorist Act of 2020. Parang, mo yun, iba yung talagang nag-resume sila. The same thing with doon sa yung mga drug lord, drug addict, nagsipagbalikan na sila. Yung iba na drug lord na pumuntang ibang bansa, ngayon bumalik, nagdadrama at tinuturo si Duterte. Yung mga addict sa kanto na dati wala nung panahon ni PRD, andyan na naman sila. Yung mga rapists, mga murders, andyan na naman sila. Makikita mo mga balita, kaliwat kanan ngayon, patayan dito, patayan doon. Tapos ini-impeach nila si VP Sara on a scale of yung sinasabi nila Mary Grace Piatos. Nakita ninyo itong si Ale. Ang pangalan po nito ay si, anong pangalan nito? Anong pangalan ni Ale? Leonora Anguit, 74 years old, resident of Purok, Halimbawa, Barangay Tapi in Kabangkalan, Negros Occidental. Ayan. Sabi dito, ayan hindi nyo makita pero ayan. Natin. Ayan. Hindi nyo makita pero basahin ko na lang. The Armando Sumayang Jr. Command of the New People's Army has claimed responsibility for killing of Leonora Anguit, a 74-year-old resident of Purok, Halimbawa, Barangay Tapi in Kabangkalan City, Negros Occidental, who was shot dead on the night of Feb 3. Ayan. Police Anguit died from a gunshot wound to the forehead, believed to have been fired from a 9mm pistol during the attack at the around 8 p.m. Ayan. So, ano yung point natin dito? Anong point? Ito, believed to be nagsumbong or nagbigay ng impormasyon sa gobyerno. 'Di ba nga itong 19 dead clash sa Toboso, Negros Occidental. Ano sabi ng AFP? Nag-respond lang kami sa sumbong ng nasa komunidad na ginaganito sila ng NPA. So, sa makatwid, na-rescue nila yung community na yan. Kasi imagine 600 killed, 600 flee,
fled the place because of that, yung alam mo yung mga insurgencies na yan. So, nagsumbong ka. So, ang gobyerno magbibigay ng pabuya sa'yo. Pero dahil nagsumbong ka at delikado ang buhay mo, pangangalanan ka niyang as receiver ng pera, Mary Grace Piatos. Kasi kung ilalagay niyang pangalan mo as receiver ng reward dahil nagbigay ka ng impormasyon, ilagay niya yung Leonora Anguit, matiktikan yan ng mga rebelde, susugurin ka nila, papatayin ka nila. Yan ang klase ng impormasyon na hindi maintindihan ng iba sa atin. Kaya nga, ang nangyari, kaya nga itong nakita ninyo ang nagbabato ng confidential funds kay VP Sara, mga mga linked na mga rebelde. Kasi kaya nila ginaganon yan kasi umina na sila, dismantled na sila totally, collapse na talaga sila. Kaya ang ginagawa nila, using the power and authority of Marcos administration, binabato nila yung taong pumuksa sa rebel forces. Nakita nyo nung Department of Education Secretary si VP, nakita nyo yung ginagawa niya na talagang ginamit niya yung intel confidential funds laban sa mga insurgencies. Bakit? Unang pinapasok ng mga rebelde, yung mga yan, yung front nila, papasukin nilang eskwelahan. Yan yung pinaka-first base nila na pinaka-effective na papasukin nila. Kasi i-injectan nila ng kanilang prinsipyo or mentalidad, activist, yung mga estudyante. Kaya nakita ninyo yung mga ibang mga schools dyan. Yan, UP, sila, dyan nang gagaling. Dyan namumold yung pagiging aktivista nila. Kumbaga nabi-brainwash sila na ito kasi kailangan nating mamundok. Sila nasa opisina, nasa aircon, pero itong mga nabi-brainwash nila, sila yung nasa bundok, sila yung namamatay, sila yung napapatay. Yung boss nila nasa Netherlands. Diba? Kumbaga, yung mga boss nila ba? So, yun yung natin. Yun yung pinaka-main point ng topic natin ngayon. Ang rebelde, ang NPA, CPP, NPA, NDF na yan, pulbos na sila nung panahon ni PRRD. Pero ngayon, nagsisipagbalikan na sila. I mean, na sila? They are already starting. Not even starting. They have strengthened already. Within the span of 4 years ng Marcos administration, nakita nyo ngayon kaliwat kanan yung clash. That is because we have a very weak leader. That is the reason why hindi na sila takot. Kasi nung panahon ni PRRD, sa totoo lang, whether or not may integration, may pabuya, may ibibigay na initial payment, whether meron o wala, susurrender yung mga yan. As pinakita ko na sa inyo, initial 2016 pa lang with just 4 months, 5 months, with that initial 5 months, 1,000 plus ang sumuko. That means there is this respect and fear and respect towards the Duterte administration. As the same manner doon sa drug war, di ba? Voluntaryong sumuko. Bakit? Kasi takot din sila, bilang respeto, kailangan nilang sumunod dahil alam nila ang pamamalakad ng isang Duterte. Hindi po weak. Kaya nga natawa ko dun sa interview ni Argota kagabi. Kasi nung panahon ni PRRD, kamay na bakal. Panahon ni BBM, kamay na bakla. Yan ang napapala natin. So ako naniniwala ako dyan sa 19 na yan na namatay. I mean, not that they deserved it, but they chose it. They chose to be there. And kung hindi man nila siguro pinili, they were victims of maling injection of ideologies na, kailangan natin,
Kailangan nating mag-armas, mag-aklas at mag-armas, pumunta sa bundok. Ito yung laban natin. But innocence will die. Probably. For sure. Yun lamang ho. Maraming salamat.